hindi nagkita-kita. So, ilang months din yun. Tagal rin. So, kamusta naman kayo? Ay, sobrang busy ako. Bukod sa nag-aaral ako, nagpe-prepare na kami sa college kasi nga malapit na yung buto. PPCRB ba? Oo. PPCRB kayo. O, election na nga pala sa kapusan. Kaya ngayon, ang pag-uusapan natin ay ang SK at barangay elections. Di ba, Chor? Oo naman. Yeah, dahil nga sa katapusan na yan ng October. So, October 30. Kaya napaka-importante na matulungan natin kasi nga pinag-usapan natin kanina na yung mga tayo, kung bumoto tayo, is very remarkable, maaalala talaga natin. So, syempre yung mga first-time voters din ng mga kabataan. Gusto namin kayo bigyan ng kahit onting idea lang or insights kung ano pa ang dapat gawin pag bumoboto at sino ba dapat ang i-vote. Oo, yun ang mahalaga talaga. Red flag. Sa akin, red flag. Kasi, yung nakikita ko ngayon, ano siya, parang red flag kasi nawawala yung essence ng binyan. Kung ano yung dapat nagiging tungkulin ng isang ninong o ninang sa bata. Diba? Pero kasi parang ang napopolitiko, yung sake na lang nila is para iboto sila kapag tatakbo na sila sa eleksyon. Parang ang nangyayari nga, pupunta lang sa simbahan, hindi pa nag-uumpisa yung simbahan, late na. Tapos pagkabigay ng pera, alis na rin sila. Ganyan. Yung essence naman ng pagiging ninong-ninang para mag-guide sa pananampalataya yung mga bata. Diba? Mas mapalapit sa Diyos, gano'n. Pero nawawala nga yung essence, kaya naiiyak. Kung anong sinabi ni Chor. Hindi kasi diba long term kasi yung pagiging at ina. So kung nandun lang siya dahil parang papasok siya sa politika or feeling mo may magagamit ka sa kanya. Di parang nawawala nga, sabi nga ni Chor, nawawala yung essence kung bakit mo siya kinuwang ninong at ina. When kinukuha mo nga sila dahil gusto mo i-guide na yung anak mo, gusto mo hanggang sa paglaki, nakikita sila or nandyan sila kapag wala yung magulang. Siguro ako benefit of the doubt kaya green flag. Na baka naman, kaya siya kinuha, baka nga naman maayos siyang kandidato, kaya siya rin yung kinuha. At saka, para sa akin, medyo plus points din na yung kandidato nga ay nagsisimba din, umaattend din ng... Siyempre, di ba may mga requirement din ng hinang-hina? Kailangan fulfill ka, kailangan bago ka mag... So, at least, somehow, kung hindi man yun yung intention niya nung una, intention niya lang mga fan niya, at least nandun pa din sa kanya yung pagiging Kristiyano, na participating pa din in a sacrament. Kahit na, siguro, hindi natin masabi kung ano yung intention niya talaga. Pero yun. Kaya siguro nag-green na. Benefit of the doubt sa kandidato. May kalaban po tayo. Oo, dapat baka mabago yung isip ko. Ako lang yun eh. Ako, actually maganda siya na ang isang church servant papasok sa politics. Kasi syempre, kung tunay niyang nasa kanya talaga yung virtues na dapat tinataglay ng isang kandidato na dahil sa simbahan, na-mold siya doon, maganda yung magiging kinalabasan yung pag-lead niya sa nasasakupan niya, barangay man yan, SK or kung saan yan. Kasi nga, kung susundin niya yung mga dapat ginagawa, alam niya naman kasi nga, kahit di ka naman siguro sa simbahan, alam mo tama at mali, pero mas maganda na rin na may guide ka mula sa simbahan. Christian. Sana yun yung maging niya. Basehan. Kasi hindi naman tayo sure kung ano talaga yung... Hindi tayo sure kung ano yung resulta pag binoto natin sila. Siyempre, malalaman natin yun sa dulo kapag nakikita na natin yung mga actions nila, yung mga pinangako nila, natutupad na nila. Pero sa simula siguro, maganda siyang batayan. Kasi nga sabi ni Chor. Lagi nang sabi, galing ni Chor. Pati hindi ko yung tumakbo. Muntik ko na tumakbo. Muntik na dapalan. Hindi kasi di ba parang meron na sila yun nga, may values. Kasi alam na natin yung values nila. Alam na natin na kapag tinawag sila, present sila kasi nga nag-serve na sila sa church. So, green flag siya sa akin. Ang green flag kasi,
sabi nga natin na nag-serve sa simbahan, which means at least he or she knows how to serve, paano maglingkod sa kapwa. Kung nagawa na niya na maglingkod sa simbahan, at least meron tayong idea na kaya na maglingkod sa pamayanan na kanyang ginagawa. So kahit man na... Nambrado pa sa balota. So ayun, parang kahit sabihin natin na medyo kung manalo man siya sa darating election at mas mabigyan niya ng toon yung komunidad kaysa simbahan, ang simbahan naman lagi bukas sa lahat ng tao. Kahit anong oras, andyan ang simbahan. Di mo siya kailangan kalimutan. Makakalimutan mo simbahan, pero ang simbahan hindi ka makakalimutan. Amen. Wow, Amen. Ikaw, bakit rin? Ay, naman. Green ka na, Bel. Hindi, ako naman, agree naman ako dun sa halos lahat ng sinabi nyo. Pero red lang, para medyo balance din yung opinion. Pag-real ka lang. Kalaban. Defense lang. Hindi, ang ano kasi, meron kasi akong experience na ginamit yung pagsiserve sa simbahan to establish friendship and para makapagpakita ng parang rapport or ng facade na mabait siyang tao. So parang kumuha siya ng kumbaga mga simpat siya sa mga tao na server, tapos nung naging leader na siya sa simbahan, tumakbo siya. Tapos nung naging leader na siya ng barangay, iniwan na niya yung simbahan. So parang ginamit lang na platform yung service niya para makakuha siya ng boto sa ibang tao. Although hindi ko naman generalize, pero kaya siguro nag-red flag din ako para ma-share ko din na may ganong existing na nangyayari na ginagamit yung service sa simbahan as a platform to campaign. At ano siya ang talino kasi long-term yung planning niya na pangangampanya. Parang ko na-red ako. So, nag-green ka kanina. Tama. Una lang yun. Una ka naman. Nag-explain. Bakit rin? Ikaw naman. Ako naman, sige. Siguro, mostly kasi dito ng mga subok na galing na sa isang pamilya, parang may cling na sila sa power. Tapos, masyado nang nagiging corrupt. Masyado nang nagiging gahaman sa kapangyarihan. So, parang sila na lang yung sa kanila na yung negosyo sa ganito, negosyo sa ganyan, tapos sila na yung payaman ng payaman, tapos hanggang tatakbo yung anak, tatakbo yung asawa, tatakbo yung kapatid. So parang nagkakaroon na ng, parang tawag doon, parang over-cling sa power. Kaya parang ayoko nang bumoto sa, parang may political dynasty na yun. Parang gano'n. So, kung papipiliin ako ngayong election to vote for someone na bago din naman. Pero syempre, hindi lang yun yung basis mo. Dapat, titingnan mo pa din yung background, kung skillful pa din siya, kung karapat-dapat pa din. Pero yun lang yung risk kapag isang pamilya lang yung binobotohan. Umiikot lang sa kanilang kapangyarihan. Kaya red. Ako green. Kasi, pag sinabi ba natin subok, subok ng magaling, pag sinabi yung upuan, subok na yan, matibay. Diba? Hindi siya parang maganda yung kanyang nagawa. Pero subok ng matibay. Pero diba, yun nga, pag sinasabi kasi natin subok, parang maganda yung kanyang nagawa. Kasi yung record, kasi hindi siya tatagal sa katungkulan niya or whatsoever kung hindi subok yung kanyang galing. So, hindi naman sinasabi na hindi natin bibigyan ng pagkakataon yung iba. Pero iba na rin yung may alam, iba na rin yung may nagawa. Pakuya. Ha? Ay, sorry, iba yung may alam. Diba? Parang yun yung pero kung subok naman siyang magnanakaw, yun nagiging negative. Minsan kasi, alam naman na nating subok ng magnanakaw. Nananalo ba? Nananalo ba? Diba? Dahil siguro din sa mga taong hindi natin alam. Yun yung mahirap kasi hindi natin talaga alam kung sino exactly yung sinasabi nating kandidato. So ako, red flag. Kasi, parang pag yung clan, yung pamilya, yun na yun di ba? Parang sabi, yun na yun. So wala nang, tayo kasi lagi tayo naghahanap ng pagbabago, naghahanap tayo ng change, naghahanap tayo ng parang wala bang improvement, pero paulit-ulit lang yung binoboto natin. Paulit-ulit lang tayo nag-fall sa pattern na, eto kasi
kasi yung kilala ko eh. Hindi tayo sumusubok sa bago, pero naghahanap tayo ng bago. So, medyo doon tayo nagkukulang din minsan. And kahit tayo, siguro aaminin din natin. Minsan, dinadaan natin sa pangalan kasi yung pagkilala natin. Hindi, green flag talaga kasi, ayun nga, sabi ni Chor, di ba, subok. Na. Hindi naman natin laging sasabihin na maghahanap tayo ng iba. Sabihin na lang natin na meron din naman mga pamayanan na maganda yung pinapakita ng mga nakaupo na at sa mga susunod na uupo pa. Kaya subok na enough na yung ganung patakaran nila or pamamahala nila sa ating pamayanan. Ba't pa tayo maghanap ng iba? Kung nakikita naman natin na kumikilos sila, subok na. At may nangyayari. Hindi nangyayari naman. So, subok na. Green flag yan. Boring kasi kung walang Boring kasi kung walang. Tama. Okay, sige. Una ka na. Pero ano, bakit ako dapat Last ginamit ko yung... Ikaw naman. Sige. Ginamit ko yung... Hindi naman criteria para tumakbo ng barangay or SK officials ang personalidad eh. Kasi kung sikat nga siya, yung credentials naman siya, wala siyang maiaambag, wala siyang alam sa pamamalakad, sa community. Bakit pa natin siya boboto? Wala rin mangyayari sa community natin. Kaya kailangan nating alamin or pag-aralan kung sino yung mga tatakbo, hindi lang bumase sa personalidad ng bawat kakandidato. Ikaw? Ako may personal experience kasi kilala, famous char. Hindi kasi nung high school, lumaban ako ng lahat ng president ng buong Quezon, mga schools. Tapos parang nung nag-election na for the whole body. Sinabihan ako nung isang candidate na babae, sabi niya, kaya ka lang naman nila binoboto kasi mas maganda ka sa akin. Sabi ganun sa akin. Sobrang Hindi, mas maganda daw sa kanya. So baka naman mas cute ako sa kanya. Tapos parang nasaktan talaga ako doon kasi parang ayoko na maging basihan din ng mga tao sa pagboto ay dahil magaling mag-basketball yung iboboto, dahil maganda yung iboboto, beauty queen yung iboboto, yung palarampa. So parang red flag siya kasi hindi naman yung fame, yung basihan kung bakit kakandidato ang isang tao. Dapat kakandidato yung isang tao dahil gusto niya maglingkod sa community, dahil may kakayanan siya para maging leader ng community nila, na i-represent yung mga kabataan, i-represent yung community nila kung kagawad man yan or barangay captain man siya. Dapat laging nasa kakayanan ng tao at hindi sa physical lang na itsura ng tao. Ako red flag din. Kasi from experience din, may mga kilala akong mga influencers, tawag nila sa sarili nila. So, bukas pa ng social media, sila pa nagkakalat ng fake news. So, di ba, pag tumampo ka kasi, bukod sa public servant ka na, nag-influence ka din kasi ng mga tao. So, sabi mo nga, hindi naman pwede puro basketball, puro nagmamaganda lang, puro nagpapakit ka lang dyan, gagawa ka ng magandang pubmat. Siyempre, dapat may action and yung promise mo talaga, tutuparin mo. Hindi yung makapaglabas ka na ng maganda mong picture sa social media na tumatakbo ka. Or masabi mo lang, minsan kasi yung mga ganun, gusto lang masabi, oy, tumakbo ko ng SK. Parang ginagawa mo siyang point na sisikat ako dito, imbes na makakapag-serve ako dito. Nagiging stereotype kasi tayo. What if yung celebrity, marami naman din, may mga celebrity din na magagaling. Minsan nagiging stereotype lang tayo kasi porket artista, tatakbo na siya, tapos wala namang alam. Pero tingnan natin yung brighter side din naman. Actually, magandang rin yun panimula para sa kanya na gawin niya talaga yung makakaya na, yung kaya niyang itulong sa bayan. Kasi may fame na siya, kilala na siya Talaga naman si Chor. Talaga naman. Mabilis lapitan, diba? Ikaw muna. Sige, ikaw muna. Diba dapat kapag tumatakbo ka, mabilis kang lapitan? At kasi, yun naman yung purpose mo, bakit ka tumakbo Tumulong dun sa nasasakupan. Kung migas-kugon ka, anong mangyayari doon sa mga tao? Kuya, ano po yung migas-kugon? Hayaan mo. Friends na lang. Oo, syempre. Nung wala siyang pakialam, gano'n.
Ayan, tama ba? Or hindi niya? I-google na lang. Ha? Sa umpisa lang. Oo, sa umpisa lang. Misinformation. Sorry po. Sa mag-edit mo Red palagyan flag po talaga ako. ilalim. Ningas ko. Dictionary po. Para sa akin mas madali niya magagawa yung tungkulin niya pag madali siyang lapitan. Ayun. Sige, red na lang ako. Red flag, ulit. Sumilig tayo sa red flag. Hindi kasi, pag mabilis lapitan, may point naman si Chor. Siyempre, kung naglilingkod ka, kailangan mabilis kang lapitan. Pero kasi sa context, yung sa context naman ng pagkakaintindi ko is, madali kang lapitan, kaya ka nila binoboto. So, ibig sabihin, binoboto ka lang ba nila dahil napapakinabangan ka nila? O nakikita ba talaga nila na may credential ka or may potential ka talagang mag-serve? Baka kasi nakakatulong lang siya sa'yo, pero hindi naman siya makakatulong sa mas marami. So ano ba din yung credentials niya sa yung pagtulong niya? Malay mo naman yung pagtulong niya sa'yo, meron lang din pala siyang bigay sa ilalim. May mga ganun kasi, hindi natin alam kung ano din yung motivate. Kaya mahirap din mag-decide kung red flag or green flag talaga, guys, kung nanonood kayo. Kasi hindi mo talaga alam kung ano ba yung motivation nila sa pagtakbo. Pero di ba, better safe than sorry din kasi minsan. Ako din, red flag. Kasi sa culture kasi ng mga Pilipino, meron tayong ugali na utang na loob. Ang tindi kasi ng utang na loob system natin, like, kung anak ka, kailangan maahon mo sa hirap yung mga magulang mo. Yung ganong utang na loob, ganon yung responsibility mo. So what more sa mga politiko na nahihingan mo ng tulong, after ilang election, sila din yung iboboto mo kasi ay natulungan ako niyan, napa-hospital ako, which is also good din naman kasi nga sabi mo dapat ang leaders ay nagbibigay ng tulong, madaling lapitan. Pero ang sa akin, sa mga nakaupo sana sa mga magiging kapitan or kagawad, dapat hindi lang yung pagtulong nila is individual. Yeah. Hindi lang personal. Kasi yung iba ang tinutulungan lang, yung ka-close lang, yung kaibigan lang. Dapat yung pagtulong ng isang unit, ng isang barangay, ay kumbaga naka-project base, yung parang meron silang proyekto, para doon lalapit yung mga tao. Kung may mas madaming mas matutulungan, walang bias, walang utang na loob system, para doon mo talaga makikita yung purity ng service ng isang tao. Hindi yung padrino lang, hindi yung kakilala ko lang, natulungan ako nito sa pagpapirma ng medical certificate ko kahit wala akong sakit. Yung mga ganon. So, yun lang, parang dapat ilagay lang sa tamang platform yung pagtulong nila, hindi yung personal yung tulong. Para walang utang na loob na namubuo. Kasi hindi na natin maalis as Pilipino yung utang na loob eh. So, kung hindi natin maalis, ilagay na lang sa project yung gawin instead na personal. Kaya red flag. Sa akin din, parang pagkakaintindi ko sa context is parang ang selfish niya. Kung ikaw, nalalapitan mo yung chairman, yung kagawad, na madaling lapitan kapag kailangan. What more, kung sa'yo lang talaga siya, yung benefit mo lang talaga yung personal benefit mo lang. Pero sa iba, hindi siya maganda. So, maganda pa rin talaga na panindigan natin kung sino talaga kung ano talaga yung dapat na mangyari para sa pangkalahatan, hindi para sa individual. Yeah. Dahil lamang, no? Oh my God, I'm confused. Ang hirap ng word na lamang. Dahil lamang. Dahil lamang. Pero mag-green flag. Ay, minsan na nga lang makapili ng green flag. May nag-isip na ako magsasagot ko. Sige, una na ako. Mauna ka na. From the word na kakilala or kaibigan mo lamang, knowing na boboto mo lang siya dahil kaibigan mo siya or kamag-anak. Para sa kamag-anak ko, personality ka na kay mag-anak siya. So, kung kamag-anak ko siya, makakausap ko siya kung ano yung dapat na tama ang gawin at mali. Kasi parang ayun yung pagkakaintindi ko sa tanong na yan, ganun. So, kahit wala siyang masyadong idea sa pagtakbo, pinilit lang siya ng mga kamag-anak, pinilit siya ng mga kaibigan dahil parang siya na yung pinakaangat kaysa sa mga iba pang kandidato. Ako, kilala ko yung taong mga kandidato, tatakbo, tutulungan ko na rin siya kung ano ang tama at kung ano ang mali. Ikaw ang tumakbo. Ikaw tumakbo. So, kung kailangan ka ng
campaign manager. Ito po yung si Daniel na lang po sa mga kamag-anak at kaibigan niya. Hindi ko tatakbo. Huwag po kayong kabahan. Hindi ko tatakbo. Ako lang to. Tapos na ang filing. Ako lang to. Sige. Ang hirap sagutin kasi hindi ka mag-anak kung tatakbo. Charot. Sana mapanood mo po ito. Sa mga green flag po, yun. Kaya naman po. Hindi naman, hindi. Kasi parang, confused talaga ako dun sa dalawa. Kasi nga, una, kamag-anak mo sila at kaibigan mo sila, mas kilala mo sila. Mas alam mo yung personality nila, yung kakayanan nila. So, mas makikilatis mo sila. So, green flag siya kasi mas makakapag-discern ka kung iboboto mo or hindi. Tapos, tsaka hindi rin natin kasi maalis sa pagka-Pilipino natin, yung pagiging makapamilya, yung parang kahit anong sama nung ginawa, parang sakit ng kaligtingan, dama ng buong katawan. Parang yung lagi sinasabi ng lola ko. So parang hindi mo maalis sa mga Pilipino yung kapamilya mo yung kakandidato. Tsaka kita rin naman yung sa regionalism, na halimbawa, Bicolano yung tumakbo, iboboto, or taga-norte, iboboto. So kita mo yung regionalism sa mga Pilipino. Green flag sa ayaw ng green green flag yung sa akin kasi nga sabi nyo nga parang kilala natin alam natin kung paano sila sa ibang tao, paano sila sa loob ng pamilya nila, at naniniwala din naman ako na kung ano yung minsan, kung ano yung trato natin sa pamilya natin, yun din naman yung pinapakita natin sa labas minsan hindi siya all the time, pero kasi nga kilala natin sabi nga ni Daniel, pwede natin umupo kasama sila, pakinggan natin kung ano bang platforma nila. And ang hirap din kasi sabihin na hindi kayo maboto yung kamag-anak mo, lalo na if close mo. Mommy mo, daddy mo. Syempre na, feeling ko naman lahat ng anak din na may tumakbong parents halos. Binoto rin nila yung parents nila. Kasi alam nila yung the way magpatakbo yung parents nila. Alam nila yung paninindigan ng magulang nila. And I'm sure kung hindi rin naman sila nag-agree doon, hindi naman nakikita yung boto kung sino binoto mo, hindi rin naman nila iboboto. So I think nasa discernment lang din sa dulo lahat yun. Sa akin talaga, nahirapan ako kung red or green. Dahil nga dun sa salitang lamang. Kasi pag sinabi nga natin lamang, parang ang connotation nun negative na parang kulang yung kakayahan, walang matutulong, ganyan. Pero nung narinig ko si Daniel, red, green. Kasi nga, andyan naman ako. Kung iboboto ko man siya, at least, mas madali ko siyang masasabihin kasi kilala ko siya. Kaysa kung hindi ko siya kilala, baka, ayoko na magsalita. So, ayun, magulo talaga siya. Pero, nasa sa atin pa rin talaga yun. Kung ano yung decision natin. Sa dulo ng araw, kahit naman sabihin namin sa inyong red or green flag siya. Kayo lang din naman makakapagsabi kung ano pa talaga ang red at green. Kami nga iba-iba sagot namin. Hindi kami nag-agree. Wala tayong nag-agree na isa. Wala yung isang side. Si Chor kasi laging huminiwan. Kontra kasi. Isang beses na, di ba? Kontra din siya. Dalawa pala. Dalawang beses. Kasi nasa tao pa rin naman talaga. Depende. Actually, sa totoo lang, wala naman tayong karapatan magsabi. Tsaka walang perfect na kandidato. Oo naman. Pero meron laging better candidate compared din sa iba. Kailangan maniwala tayo na may power yung vote natin. And kasi diba syempre, nilista natin yung credentials natin, sinabi natin na red flag to kasi hindi natin gusto kung paano to nag-work, green flag to kasi ito yung gusto nating sistema. So, ibig sabihin, kung nakakapag-decide tayo ng tama sa mali na iboboto natin, may power yung vote natin, kahit isang vote lang yan. Kasi diba, may mga tao na nagsasabi, isa lang naman yung vote ko sa 1 milyon. Kung sa 1 milyon na yon, yung vote mo yung lalamang, so meron pa rin power yung vote mo. And hindi naman kasi yun pagboto mo lang Diba? Hindi naman yun yung bumoto ako tapos na yung responsibilidad. Ayun, powerful talaga yung boto natin kasi kahit sa isang barangay lang, siya yung magpapalakad dun sa barangay na siya isipin niya isang tao lang yun. Pero ang hahawakan niya ilang tao sa loob ng isang barangay or SK man siya. Mag-iisip ng mga or ano tawag doon? Mga programs na makakatulong sa mga nasasakupan niya. Di ba napakahirap nun? Pero yung boto natin, yun yung magluluklok doon sa taong yun. And during election, halos magmakaawa sa atin yung mga politiko, makuha lang yung ano nila, makuha lang yung
boto natin para sa kanila. Parang gagawin nila lahat para makuha yung boto natin. Sobrang powerful na to. Siguro yung sa akin naman, marami kasi yung may nakausap ako last time na hindi siya uuwi ng probinsya kasi para sa kanya, hindi naman ganun kahalaga yung barangay or SK election compare sa national election na ginawa eh. Pero para sa akin, mas mahalaga nga itong eleksyon dun sa mga small unit ng community natin kasi dito umusbong yung mga leaders eh, dito nagsisimula. At saka kung meron ng hindi magandang pamamalakad dun sa maliit na yon, yung barangay, yun yung nakikipag-communicate sa LGU natin. Yung LGU nakikipag-communicate sa national. So kumbaga, kung sa maliit pa lang, hindi na tayo makikipag-participate na ihalal yung tama at maayos na leader, yung effect niya, palaki. Hindi lang siya small unit effect. So, kaya yung power natin to vote, ganun kahalaga. Kasi yung isang boto na yun, pag pinagsama-sama natin, halimbawa yung walis, di ba? Parang cliché man sabihin, pero yung boto natin parang yung walis tingting eh. Na pag isa lang yung walis, hindi naman siya makakatanggal ng kalat eh. Pero kung consciously at kumbaga, pinag-isipan natin yung boto natin. Yung walis na yun, yung isang boto na yun, pag pinagsama-sama natin collectively, somehow, in the near future, baka malinis natin yung corruption, malinis natin yung dumi sa politiko, at ganun kahalaga yung boto na sagrado siya to the point na hindi mo ipagbibili yung boto mo. Sagrado siya na yung boto mo, at kapag nakapaghalal ka ng matinong leader, makakabuti yun sa welfare ng bawat isa ng community nyo. Hindi lang ikaw as an individual, hindi lang ng pamilya mo na kaibigan ng kapitan, hindi lang ng maliit na parte ng barangay nyo, kundi ng buong community nyo. Siyempre, hindi naman natin may iwasan na mag-judge na binoboto ng ibang tao. Pero I think at the end of the day, siyempre, kanya-kanyang opinion at kanya-kanya tayong pag-intindi sa gusto nilang iparating sa atin. Pero syempre, kailangan natin isipin kung gaano ka-importante yung pagboto. So yung mga hindi pa bumoboto, ma-realize sila na very powerful and very sacred yung mga boto nila. Hindi yun nag-shade ka lang ng papel. Tapos na yun. Magpipicture ka lang na meron ka ng ink dito. Naiintindihan mo ba yung nangyayari? Yung naging contribution mo dun sa nangyari. Tsaka ano yung magiging epekto nung pagboto mo dun sa tao yun? So, ayun, I hope meron kayong natutunan sa ating konting kwentuhan at discussion about this coming election. And we encourage everyone to participate in this coming election on October 30. And for the first-time voters, alalahanan natin to actually be responsible with our votes. Check the credentials of those you are voting for, and of course, huwag natin kakalimutan na tignan ang rules and regulations during voting day. Very important din yan. Yes. At sa mga 15 to 17 years old naman, alalahanin natin na itong pagboto natin sa darating na halalan, lalo na sa SK officials, ay hindi parang classroom election. Kumbaga, ito ang magsilbing training ground sa mga future leaders ng ating pamayanan. At sa mga naglilingkod naman sa simbahan or yung dilingkod sa simbahan na gusto makibahagi sa gawain ng simbahan sa darating na eleksyon, ang PPCRB, para magkaroon tayo ng clean, honest, accurate, meaningful, and peaceful election, let us all volunteer po sa gawain ito. Ayan, thank you for watching today's episode. Yes. And sana sa mga boboto, huwag kalimutan to discern, to choose wisely, and be responsible with your vote. So, vote wisely!